Po mga kapanalig, welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0918-837-4827, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga signal cable audio, kami po ay nasa channel 313 at sa radioportal.com/Luzon AM stations/kilohertz Radio Veritas 846. Magandang hapon, Dok. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And paki-like, paki-share, and paki-subscribe na rin po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede nyo pong i-search dyan, no? For our announcement, yung atin pong anti-aging soap, habang may stock po kami, makiagaw na po kayo for younger looking skin kasi ho nakaka-stretch, nakaka-reduce ng wrinkles, so banat na banat pong tignan ang skin ninyo, no? So you can use it not only for the face but also for the whole body, no? Ngayon po, no? So libre pa rin po ang ating check-up, libre pa rin po ang ating may sugar and urine testing pa rin po tayo, and also colon cleansing for your referral. And naka-promo package po ang ating detox, blood cleansing, and vector scan, no? With or without vector scan. But of course, choose the one with vector scan kasi nga po, marami ho kayong benefit na makukuha dyan. Malayong-malayo ho ang presyo niyang tatlong yan. Kapag pagka bumalik na yan sa regular price. And also, sa vector scan ho, it catches the body before the onset of diseases. So nauuna ho mag-positive yan bago pa kayo magkaroon ng simptomas at bago pa ho mag-positive yung mga lab test ninyo, no? Yung may mga lahi po ng cancer, malalaman nyo ho ahead of time kung kung kayo ho ay kandidato rin para magkaroon ng cancer. Pati ho yung mga may lahi ng stroke and heart attack, makikita na ho natin ahead kung barado ho ang circulation. And also yung mga may lahi ho ng diabetes, kahit normal pa ho ang blood sugar ninyo, sasabihin na ho ni vector scan if you are candidate for diabetes. And nakaka-detect ho ito ng lahat ng allergens. So yung may mga allergy po, hindi nyo na ho kailangang isa-isahing ipaskin test yung mga allergens po. Also, yung mga chemicals na naipon ninyo inside your body since birth. So, lahat po yun ay makikita ho natin sa vector scan. More than 90% po ang accuracy ho siyang radiation. So, very, very safe po. And the result is not subjective. Hindi ho opinion ng nagbabasa, kundi yung mismong machine po ang magbabasa ng symptoms. Depende ho sa frequency na na-pick up niya sa inyong katawan. And also, yung high-dose vitamin C po, yan ho ang isa sa blood cleansing natin na naka-promo. No? So, bukod ho doon, meron ho tayong laser, ultraviolet, and ozone. But ngayon po, ang naka-promo is the high-dose vitamin C. I-prepaid nyo na ho yan para hindi na kayo mapagsarhan ng promo. And also, nagkakaroon ho yan ng antimicrobial and anti-cancer effect. Antimicrobial, meaning ho, nakakapatay ng bacteria, virus, fungus, and also parasites. Anti-cancer property, binablast niya ho yung cancer cell. Kasi ho, yung high-dose vitamin C, kakainin ho yun ng cancer cells because akala niya ho sugar. The chemical structure of vitamin C is very, very much similar to sugar. Sugar ho ang pagkain ng mga bukol and cancer cells. Inagamit na rin ho ito sa US, sa ospital mismo,
pwede rin ho itong gamitin ng mga nagkikimo and nagra-radiation therapy to alleviate the symptoms. So hindi ho nila gaanong mararamdaman yung panghihina, paglagas ng buhok at pagsusuka. So, ayun ho. At saka nakakalakas po ang vitamin C, nakakaputi, nakakakinis ng balat. Plus, tumitibay ho yung mga arteries natin. So, mas maiiwas ho kayo sa pagkapit ng cholesterol plaque pagka ho matibay. Kasi ho, hindi ho madaling magagasgas yung ating lining ng arteries. No? Kaya ho sa maraming atherosclerosis, ginagamitan ho natin yan ng high dose para tumibay yung ugat. Plus, nilalagyan ho natin yan ng amino acid, no? Para ho yun ang magtakip doon sa mga gasgas sa ugat. Ayun po, no? Makiagaw na po kayo kasi limited lang po ang slot namin per day. Hindi ho natin alam until when. Basta ho mataas pa ang demand, but kung mababa na ho, i-close na po talaga natin yan, no? Ayun po, makiagaw sa slot at makiagaw na po sa anti-aging soap. Available na ho pala yan sa Shopee. Ang hahanapin nyo po, Ivy's Anti-Aging Soap. Ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa diarrhea. Pagtatay po, marami hong klase ng diarrhea. Merong acute diarrhea, chronic, watery, bloody, and fatty diarrhea. Pag sinabi hong acute diarrhea, usually ho yan caused by bacterial, viral, or parasitic infection. And naglalast po yan for short duration lamang ho. And chronic diarrhea, it lasts for more than 4 weeks, so more than a month. And it may indicate an underlying health condition tulad ng IBS or irritable bowel syndrome, inflammatory bowel disease, or food intolerances. Traveler's diarrhea, pagka contaminated food ang nakain ninyo or water sa mga unfamiliar places, pagka nagta-travel kayo. Di ho kasi tayo masyadong makafamily ng foods. Kung ano lang ho yung available, yun lang yung mabibili natin. Watery diarrhea, ayan ho. Ito ho yung mas very much prone to dehydration kasi nga ho, watery siya, no? Para ho kayong umiihi ng water, ganun ho. Kaya mas mabilis ho makadehydrate yan. Bloody diarrhea, more serious condition ho ito such as yung mga ulcerative colitis, Crohn's disease, or bacterial infection like E. coli. Fatty diarrhea, pagka ho pale, foul-smelling stool caused by malabsorption disorder like celiac disease or pancreatic insufficiency. Sino ho ang high risk sa mga ganito, no? Of course, young children, especially those under 5 years old. Kasi ho, mahilig silang magsubo ng kamay. Kahit madumi yung kamay or hahawak ng food na hindi ho naghugas ng kamay. Or sometimes mismo yung fingers po mahilig ipapasok sa mouth. Siyempre ho yung dumi. Elderly adults, kasi naman ho, weaken na yung immune system. Mahina na ho yung immune system. Kaya mas vulnerable na ho sila sa infection na nagkokos ng diarrhea. Ayun ho, traveler's diarrhea again, sa mga region ho kasi na poor ang sanitation, hygiene practices. Siyempre ho, mas mataas ang risk na makakuha ng traveler's diarrhea. Like, nung pumunta ho kami sa Hong Kong, yung nagsiserve ho ng soup, nandoon ho sa loob ng tasa, yung finger, ano ho yun? Malapit na hong dumikit doon sa soup, sa sabaw. Tapos madumi ho yung kuko. Yung mga ganun ho, wherein hindi ho poor ang sanitation, lalo na ho sa mga kainan. No? Ang Pinoy ho kasi kahit na hindi ganun kayaman ng ating bansa, araw-araw hong naliligo. At pag sa mga restaurant ho, malilinis naman po ang nagsiserve. And syempre yung may mga weakened immune system, tulad ho ng HIV and AIDS, pati ho yung mga nagkikimotherapy. Kadalasan ho yan, diarrhea ho, no? At yung mga nagtatake ho ng mga immunosuppressive medication.
And ayan na nga ho, yung may mga inflammatory bowel disease or irritable bowel syndrome. Yun ho bang emergency lagi pag sumakit ang tiyan, that only bowel movement can relieve yung abdominal pain. So, mahirap po yung ganyan kasi kahit po nasa sasakyan, kahit nasa meeting, wala hong pinipiling lugar. Basta po sumakit ang tiyan nyo, kailangan nyo hong mag-CR. Improper food handling. So, pagka ho inadequate ang pagluluto or improper yung storage or cross-contamination. Ayan. It can increase the risk of foodborne diseases and diarrhea. Also, yung living in crowded or unsanitary conditions, no? Yung mga refugee camps po or areas with poor sanitation, infrastructure, ayan ho, mas higher ang risk ng diarrheal diseases. At yung mga iniinom ho ng medication, tulad ho ng antibiotics, antacid, magnesium, and certain cancer treatment, nakakadisrupt ho kasi yan ng natural balance ng gut bacteria and lead to diarrhea as a side effect. Stress and anxiety, yung psychological stress and anxiety can sometimes exacerbate gastrointestinal symptoms including diarrhea. No? Ang karakteristik ho, kadalasan ho 3 or 4 bowel movement per day pag sinabi ho nating diarrhea. Of course, consistency ho, kadalasan ho watery. Wala ho siyang form. Pasintabi ho sa mga nagme-merienda, no? Wala hong solidity kasi ho hindi ho form yung stool. Sa volume, syempre ho mas larger than normal, yung normal volumes pagka ho nagda-diarrhea. And urgency, sudden and urgent po pagka diarrhea. So kaya ho dapat hindi nga kayo lalabas ng bahay pagka ho ganyan. Abdominal cramps, pwede hong from mild to severe, depende ho sa cause ng diarrhea. Bloating and gas, kadalasan ho accompanied by bloating, para hong mahangin yung tiyan ninyo. Marami hong excessive gas and para hong feeling nyo punong-puno yung inyong tiyan. Nausea and vomiting, yun. Mas mahirap po kung diarrhea na may kasama pa hong pagsusuka. Mahirap po yun. We call it already hindi na diarrhea, gastroenteritis na po yun. At mas mabilis hong dehydrate, no? Pagsuka at tae po, no? Hindi ko tulad ng kung diarrhea lamang, no? Kasi doble ho yung water loss. Blood or mucus, yung iba hong klase ng diarrhea, may kasama hong blood and mas mahirap ho yun. No? Fever, may iba hong present ang paglalagnat along with some other symptoms such as chills and body aches. Dehydration ay syempre ho. No? Pag hindi ho nagamot, it can lead to severe dehydration. Tulad ho ng, paano nyo alam na dehydrated na yung pasyente? Uhaw na po, thirst, tas dry ho yung mouth, yung lips, makikita ninyo, konti na lang po yung ihi, feeling fatigue and lightheadedness, ganyan po, no? Sa baby ho, sunken yung eyelids, and wala na pong luha ang baby kahit umiiyak, tandaan nyo po yan. Yung fontanelles ho, lubog ho, yung malambot sa ulo, lubog ho yan, dehydrated po ang baby. And lalo na ho sa baby, ang aagapan niyo ho yung dehydration. Pwede hong ikamatay ng baby yan, no? Kasi maliit pa ho yung body mass nila. Pagka hindi ho na-replenish uli ang water loss, ayun ho, pwedeng pwede hong ma-dehydrate yan. Yung iba ho kasi, hindi ina-antibiotic agad or hindi muna pinaiinom ng gamot para ho mailabas daw muna yung mikrobyo. But you need to replenish yung water loss ng pasyente. And hindi ho enough yung water lang. Kailangan may electrolytes na kasama. So, ganun ho. Meron ho talagang mga fluid, di ho ba, na pang-replace talaga ng dehydration. So, may kasama hong electrolytes yun. Para hong oral na swero, oral rehydration. Kasi ho, pagka
water lang, wala hong electrolytes yun. So, it is not enough. Ilalabas nyo rin ho yun. Kaya ho kumakapit sa katawan natin itong water, yung minerals o yung electrolytes ang nagpapakapit sa ating cells. So, pag tubig lamang ho, ipapasok nyo ho yun, lalabas nyo rin yun. So, hindi rin ho kayo maha-hydrate pagka ganun lamang. No? And ayun nga ho, sabay, habang nagre-rehydrate kayo ng pasyente, then at the same time, i-treat nyo na ho yung root cause. So, hindi rin po pwedeng nag-take lang kayo ng anti-inflammatory or antibiotic. Kailangan ho, kung ilan yung water loss, kailangan ho palitan nyo yun. And kadalasan ho, it is caused by infection. Yan ho ang pinaka-common. And kung food poisoning, pagka ho nakakain ng contaminated food or water. Kaya wag ho kayong basta-basta kumakain sa kung saan-saan. Meron hong taong mahilig kumain sa turo-turo. Kaya ho turo-turo ang tawag kasi luto na ho siya. Nakabuyang-yang lang ho dyan sa counter. Although may sarado ho yan na salamin, but sometimes may nakakapasok na langaw. So hindi nyo ho alam kung nilangaw na kasi yung lutong pagkain. Hindi ho freshly cooked. So, ang isang langaw ho, napakarumi ho niyaan. Di ho ba na i-discuss na natin yan? Pagka ho dinapuan ng langaw, sinusukahan niya ho kung ano yung nadapuan niya. So, ganun po yun. Pasintabi ho sa nagmimerienda. And minsan ho, nilalagyan niya ng maggots. So, kahit sabihin yung isang dapo lang, yung area hong yun, hindi nyo na yun pwedeng kainin. Napakarumi ho ng langaw. Pati ho ipis. And ayan po, yung mga utensils po natin sa gabi, dinadalaw ho yan ng mga insekto tulad ho ng cockroaches. So, minsan ho, may lagayan nga kayo ng pinggan, baso at kubyertos. But, minsan ho, hindi na isarang masyado. Minsan naman ho, may butas. Wala din ho. Contaminated na rin ho yun. Kailangan ho, hugasan nyo before using or sabunin nyo ho. Ngayon, kung wala ho kayong mga lagayan ng inyong mga utensils, simpleng plastic po, balutin nyo para wala hong, hindi ho madapuan ng kung ano-anong insekto, daga, no? Kailangan ho hygienic tayo. Sa mga eat all you can restaurant po, pagkahugas nila sa gabi, binabalot ho ng malinis na plastic. Yung garbage bag po malinis na hindi paggamit. Ayun ho, pwede nyo hong pagbalutan nyo ng mga kutsara, tinidor, platito, baso. Ganun po. Marami hong hindi malinis sa baso, kutsara, no? Ayun po, nakakain nyo yung pag dinapuan na ho yan ng ipis, daga, nung gabi. Oo nga, hinugasan nyo kagabi. Kaso dinalaw na ho ng mga insekto. Magdadayariya po talaga kayo o mga gastroenteritis kayo, tae, suka. Ayan, kailangan ho, use your wisdom, maging malinis ho sa pagkain. And wag ho kayong kakain na hindi pinupunasan ang lamesa. And during food preparation, kailangan ho, hugas ng kamay. Paghahawak na ho kayo ng ibang pagkain. And avoid cross-contamination, yung mga chopping board po. Ginamit na sa karne, yun pa rin ho, ginamit sa gulay. Dapat ho, sasabunin nyo yun. And yung kutsilyo ho, ganun din, kailangan sabunin nyo. Kung iba na hong nina-knife ninyo, no? So, yun ho ang nakaka-cross-contaminate. Ayun po, no? Sa paghuhugas naman po, kailangan inuuna nyo yung mas hindi madumi. So, uunahin nyo ho ang baso, bago ho pinggan, bago kutsara. Para hindi no nadadala yung dumi doon sa mas malinis na kubyertos. Meron hong tao may mga malabsorption disorder. Hindi ho na-absorb ng maayos yung mga nutrient, yung mga sustansya, no? Yun ho, yung may mga celiac disease, lactose intolerance, at yung may mga pancreatic insufficiency. Although meron din hong ganito, no? Meron ding nagdadayariya na hindi ho due sa infection, but it is due to acidity. Pag sobra ho ang acid, tsaka ayan, may malabsorption disorder, kakakain pa lamang ho,
lalabas ho agad. So, hindi na-absorb. Meron hong ganun. Nagdadiarrhea din po yung ganyan. Ha? Kailangan ho maiwasan yung mga ganitong pangyayari kasi ang immediate hong nakakamatay sa diarrhea is kadalasan po dehydration, lalo na ho sa baby. Sobrang madali lang ho. No, minsan ho 1 day lang, sunod-sunod o 2 days lang ho. Wala na ho ang baby. Kasi nga ho, maliit lang yung body mass nila. Madali ho silang ma-dehydrate. Basta ho yung bunbunan nila, lubog, tapos sunken yung eyelids, then also wala na hong luha. Pag umiiyak, dehydrated po yan. Tsaka sunken yung lips, so super dry, nagbibitak-bitak. So ano ho yan? Kailangan nyo, kung kinakailangan hong, ang mahirap ho kasi pag suka, tae. Kasi ho, hindi nyo mapapainom ng oral rehydration kasi isusuka rin. Kay matanda, kay bata ho, ganun. So pagka ho ganun, decide immediately na pumunta na ho sa doktor at magpaswero na po. Kasi nga ho, pag gastroenteritis, isusuka rin ho yung ipaiinom ninyong gamot at rehydration solution. Kaya ho ang solusyon dyan, kailangan na hong iswero yan ng doktor. Basta ho may kasamang suka, punta na ho kayo sa doktor dahil hindi nyo ho yan mapapainom ng kahit na anong gamot at hindi nyo ho yan ma-rehydrate. So, Ivy? Pardon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene. Dr. ni 0998. Nakakimo po ako last week, pang 7 cycle. Hindi po matulog at nang mahimbing. Nagising ko 2 a.m. hirap na ako matulog. Ano kaya ang dapat gawin? Wala po ako bayad sa chemo dun. Okay, so hindi ho kayo matulog kasi syempre ho yung chemo, systemic ho ang effect niyan. So toxic ho siya sa cancer cell but also toxic din ho yan sa ibang body parts ninyo tulad ho ng liver. Pag liver ho ang affected, mahirap hong matulog. So ito pong high dose vitamin C na minimension ko sa inyo, makaka-alleviate po ito ng lahat ng symptoms ng chemo. Mas lalakas ho kayo, hindi kayo magsusuka, and mai-improve din ho nito ang tulog ninyo. At the same time, may effect din ho siya doon sa cancer cell mismo. No? So, habang ho naka-discounted po siya. Wala po tayong oras, so mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo magpapa-check up. So, Unit 1101, Klinika Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, corner Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark po natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street, and everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead, no? So IB mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para huma-auscultate namin ang likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia since wala nga hong symptoms o kung meron man ho, napaka-mild na hindi nyo ho iisipin may pulmonya kayo. Sabayan nyo na ho ng pagpapa-vector scan, detoxification and blood cleansing program kasi yan hong dalawang procedure na yan na mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. Ayun po, no, habang tayo po ay nakapromo pa, so malaki ho ang diferensya ng nakapromo ho itong tatlong ito kaysa po sa pagbumalik na tayo sa ating original price. Yung high-dose vitamin C naman po, yan ho ang nakapromo nating blood cleansing. May extra benefit nga ho yan na antimicrobial and anti-cancer effect. Inagamit na rin ho ito sa US sa mga ospital. And ayan, pwede nyo ho itong isabay sa mga nagkikimo and radiation dahil nakaka-alleviate ho ito ng side effect ng chemo and radiation. So, hindi na ho gaanong mararamdaman ng pasyente ang panghihina, paglagas ng buhok, nausea and vomiting.
pwede nyo na ho itong i-prepaid habang naka-promo pa po para di na ho kayo mapagsarahan ng promo daig ng maagap ang masipag. Transferable din ho ito. So meaning pwede nyong pangregalo sa mga mahal nyo sa buhay and wala hong expiration ito kahit kailan nyo po gustong gamitin. No? Makiagaw na po kayo, magpalista na po. Limited lang ho ang slot namin per day at una-unahan na lang po. And also, makiagaw na rin po sa anti-aging soap. Available po sa Shopee, Ivy's, anti-aging soap. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook, Ivy. Please like us on Facebook, ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po.